Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Ogie Diaz, nagpatunay na may naniniwala pa rin kay Trillanes. Siya. Nagbigay ng reaksyon ng komedyanteng si Ogie Diaz, showbiz columnist at talent manager matapos muling mag-viral ang isang quote card na kalakip ng kanyang post kung saan si Greco Belhica, dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, ay nagtatanong kung mayroon pa bang naniniwala kay Trillanes. Sagot ni Ogie Diaz, oo naman! Mas credible kaysa kay Belhica. Walang posisyon si Trillanes, pero ang powerful, ang dami pang nagagawa. Sino-sino ang naniniwala kay Trillanes? Nung una, yes, kahit kami sa Uniform Services, nung una niyang sabak sa politika, naniniwala kami. Binutuhan namin yan. Maraming bumoto. Kaya maganda naman ang simula niya in fairness. Ano ba yung nung panahon ng Aquino administration, may humarap kami sa Commission on Appointments, yung promotion na namin na maging general. Meron kaming kasamahan, isang PMAer na hindi ma-promote dahil medyo pinag-initan ng mga politiko. Nakaharap ko si Trillanes. Siya yung gumagawa ng paraan para yung magaling na PMAer, Colonel, dapat ma-promote din na Brigadier General. Siya ang gumawa. And then naayos niya at lumusot. Na-promote yung magaling na PMAer na yun, na general. Dahil pinag-initan ng politiko. Kaya bilib ako dito kay Trillanes, maganda pa nung simula. Naniniwala. Maraming naniniwala. Okay. Ito na ngayon. Nagsimula nasira si Trillanes noong 2016. Noong kinalaban niyang mga Duterte. Alam naman natin yung kwento ni Tatay Digong. Na nagpupumilit si Trillanes na maging Vice President siya ni Mayor Rodrigo Duterte. Sila sana ang magtandem noong 2016. Ibig sabihin, believe si Trillanes kay Mayor Digong dahil lumapit siya para yun ang tinanggihan ni Tatay Digong. Sino Trillanes niya? Ayoko niya. Ayawan niya. At ang pinili niya si Senator Alan Peter Cayetano at hindi po siya nagkamali. Ngayon, napapatunayan natin yung loyalty, galing, diskarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Mula noon, wala na si Trillanes nung kinalaban niyang mga Duterte, tapos naging siya ng Pinoy administration, wala na. Hanggang ngayon. So, di ba, nagre-elect siya, natalo, wala nang naniwala sa kanya. Tapos, itong last election, bumaba na lang siya, mayor ng Caloocan, wala rin, talo pa rin. Then may bago siyang statement, bago lang, ngayon ba o kahapon na, ayaw na daw niyang tumakbo sa national position sa 2028. Mabuti naman. Kasi may mga humihikayat sa kanya na tatakbo pa rin senador. Kahit ano pang takbuhan niyang posisyon. Sa opinion ko lang mahirap nang manalo si Trillanes. Kaya nga, tama yung tanong ni dating chairman Belhica, may naniniwala pa ba dyan? Wow naman, mabilis si Ogie Diaz. Yes! Maraming naniniwala. Ang daming nagagawa. Wala sa posisyon, kailang may nagagawa. Tanong, Mr. Ogie Diaz, ano bang nagagawa ni Trillanes? Anong kabutihan para sa bayan ang nagagawa niya?
Ang nagagawa niya, yung magsampa ng kaso, kaliwat ka ng kaso, laban sa mga Duterte. Yun ang nagagawa niya. Marami siyang nagagawa talaga kontra sa mga Duterte. No question about it. Kailang, para ba sa bayan? Ikabubuti ng taong bayan, anong nagagawa niya? Yun ang tanong. To me, wala akong nakikita. Kaya, takot na takot ngayon itong si ex-Senator Trillanes sa kahinatnan nila sa 2028. Kaya siya yung isa sa number 1 promotor na magsanib puwersa ang mga kakamping at ang mga Marcos loyalist pag-isahin ang kandidato para malaki ang chances nila na manalo. Kanina may napanood akong interview ni sino ba yun? Corina Sanchez or Pinky Webb nag-interview na sinasabi ito may mga sorbing lumalabas na kahit pagsamasamahin mo pa ang mga iba't ibang kandidato kasi yun ang panawagan ni Trillanes mag-unite lahat ang mga anti-Duterte forces para may pag-asa silang talunin si Sara Duterte. Yung survey na binabanggit ni Pinky Webb or Corina Sanchez, lumalabas. Kahit magsama-sama lahat ng mga anti-Duterte candidates, tatalunin pa rin sila ni VP Sara sa 2028. Anong sagot ni Trillanes? I disagree. Hindi yon totoo. Di sige. Patunayan natin. Galingan ninyo. Sige, magkaisa kayo. Sana nga, 2028 na ngayon eh. So, ang labanan ngayon is impeachment. Kaya, next month, sigurado, mangunguna naman itong grupo ni Trillanes, kasama niya Akbayan, sasampahan nila ng kaso, impeachment case si BP Sara. At tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi ng ilang kongresista na malamig na ang suporta ng mga kongresista sa impeachment na isasampa laban kay BP Sara dahil nakikita nila matatalo rin kahit anong impeachment na iakyat nila sa Senado, matatalo pa rin dahil sa dami ng mga senador na gustong sumuporta kay BP Sara. So, good luck po, ex-Senator Trillanes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. So luigid kay sila So, mo lang nang ilang balay. So, muna mong gitagaan og yero si ate. O, mo niyang ilang kahimtang. Dari sulod. So, ginapuyan pa ni. So, tanawa ang abuhan guys, So, makita nimo nga luigid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mig yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan.
daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.